peaceful, relaxing, talaga namang agaw pansin. Mga kapuso, mahuhulaan nyo kaya kung saang lugar ang mga ito? Pero ang tanong, carry ko kayang puntahan yan? O kaya ko kayang gawin yan? Mga kapuso, kasama natin si Dale from Marilao, Bulacan para turuan tayong gumawa ng terrarium. Dale, ano ba yan terrarium? Ang terrarium po is para po din siyang aquarium. Ang pinagkaiba lang po niya, hindi po siya nakafocus sa fish. Ang focus po natin is plants. Ang ginagawa po natin, nagtatanim po tayo ng plants sa loob ng glass. Ang una natin ilalagay is yung pumice. Siya yung magsisilbing drainage natin. So ito yung tinatawag na driftwood. Ito yung mga to yung sanga o puno ng kahoy, di ba? Yes po, pipili po ng kasya and yung gusto niyo pong maging Design. Susunod ay lalagay ni Dale yung dinurog na uling. Tumutulong siya para po hindi po mag-amoy ng mabaho po yung ating terrarium. Ang next layer po natin is dried moss po. Ito naman ay... Terrarium soil po. Ano itatanim So, natin? ang una po natin itatanim is pwede po tayong magsimula sa moss or pwede sa mga plants, terrestrial plants. Ito po yung light, artificial light, yung magsisilbi nating araw. Galing. Opo, kailangan po natin ng mga grow light. Mamaya ho, i-reveal namin ni Dale ang ginawa naming terrarium, yung aming finished product. Bata pa lang, certified nature lover na daw talaga si Dale. Natutuwa at nahuhumaling daw siya sa ganda ng kalikasan. Aquascape po kasi matagal ko na siyang hilig. Pero ang terrarium, nag-start kami ng November 2021. Ang una kasi nakita ko siya sa mga foreigners. Naisip ko, why not dalhin dito sa Pilipinas yung mga ganitong art? Maraming tao na nasa bahay lang na gustong gumawa ng ganitong piece of art. Pero hindi lang pala ito basta naging hilig ni Dale dahil tila siya raw ang pumutol sa isang sumpa. Sa side ng mother ko, mahilig sila mag-alaga ng plants. Pero lagi silang namamatayan. Parang ako yung nabubuhayan sa amin. Sa online raw iniaalok ni Dale at sa garahe lang ng kanilang bahay niya ginagawa ang kanyang mga halaman dahil wala pa siyang physical store o gallery. Hindi raw naniwala noon ang mga magulang ni Dale sa kanyang pinasok na negosyo. Natatakot silang mag-fail yung anak nila. Ang sabi nila, hindi yan kikita kasi ang gusto ng tao, dapat mga primary needs, mga basic needs. Bago pa man napunta si Dale sa ganitong klaseng negosyo, Naging branch manager ako ng isang pawn shop. So doon ko naisip na yung value ng time sa family. So nag-resign ako. at dahil hilig din ni Dale ang arts at photography, ginamit niya ang mga ito para ipakilala ang kanyang negosyo. Post ako ng post. Siguro mga 2 to 3 months, walang nag-inquire, walang bumibili, ganun. Pero ang ginawa ko, tuloy-tuloy pa rin paggawa. Naniwala lang ako sa art ko. Maliban sa pagkabasag ng mga binebentang aquarium, kasama sa mga challenge ni Dale ang mga insekto sa halaman. Nagharap din ako ng pwesto ng pagtataniman ng mga plants, na peste siya ng mga insect. Yun, nagsimatayan. Halos 50 kg siguro yung nawala sa akin ng tanim yun. Nalalaglagan ng bunga, ng bulaklak, ng dahon. Doon, namamatay yung mga halaman namin. Okay, ngayon naman po mga kapuso, gagawin natin kasama si Dale ay aquascape. Ano muna ang aquascape, Dale? Ang aquascape naman, ma'am, is pag-aalaga din po ng fish, ng plants sa loob po ng glass. Dito po, ang pinagkaiba natin sa normal na nag-aalaga ng fish is gumagawa tayo ng landscape sa loob. So, ang una po natin gagawin is meron po kaming ginawang Bonsai. Bonsai po. Yung ganyan mga sand, saan nabibili ba yan? Yes po, meron po tayong mga supplier ng mga silicas namin po. So, maglalagay po tayo ng stones. Ito po yung tinatawag na dragon stone. Ito naman po yung tinatawag na Christmas moss. Mas maganda po kung lalagyan po natin siya ng glue. Kasi once po na magkatubig siya, lulutan po pag hindi po siya nakadikit. Lalagyan na po natin siya ng water. Okay. Gamit ang 300 pesos na puhunan, bumili si Dale ng mga garapon kung saan ilalagay ang mga lumot na nakuha niya mula sa hollow blocks. Kumita raw siya ng 700 pesos mula rito. At dahil sa umuusbong ang negosyo ni Dale katulad ng kanyang mga halaman, kumikita na siya ng 60,000 pesos kada buwan habang umaabot naman ng 100,000 pesos tuwing peak season. Mabusisi raw ang paggawa ng terrarium at aquascape kaya kailangan daw dito ng matindi at mahabang pasensya. Normally po, 2 hours inaabot yung paggawa ng medium size na terrarium. Pero sa ngayon, dahil sanay na kami gumawa, inaabot na lang kami ng siguro mga 30 minutes sa paggawa. So, depende na lang sa design. Naibebenta ni Dale ang kanyang terrarium at aquascape mula 1,500 hanggang 30,000 pesos. Depende sa laki at design. Mayroon din siya mga disenyo na Buddha, anime character, monk,
Mother Nature, mushroom house at underwater sceneries. At para sa mga nahihilig din sa ganitong hobby, nagbebenta si Dale ng ilang gamit para sa paggawa ng terrarium at aquascape. Ayan mga kapuso, ito na po yung ginawa naming terrarium ni Dale. Di ba nakaka-relax? O ha? Lumabas na uli ang pagiging artist ko. Kuya Kim, dapat alam mo na ang pinaghirapan kong ito para sa'yo. Nako mga kapuso, alam naman nating certified animal at nature lover ito si Kuya Kim. Kaya naman siya ang napili namin bigyan itong aming ginawang terrarium. Ganda naman Dale, ayan, dahil syempre maraming pwedeng ilagay si Kuya Kim. Kuya Kim, this is for you. So Kuya Kim, sa dami ng alaga mong hayop, ano yung napili mo ilalagay mo dito? Base sa forma ng terrarium, ang ilalagay ko rito siguro mga palaka. Yun sabi Kasi niya, hindi Dale. pwedeng reptile dito dahil medyo Maliit. komplikado. Aha. Hindi pwedeng mammal, hindi pwedeng rabbit. Pang ano to? Pang amphibian. Ang mga Mga maliliit na palaka. Meron ako niyan. At meron ka na nito, pero ito dagdag sa magiging collection Wala mo. pa ako rito, Wala Susan. pa? Wow! Okay. So, pag nalagyan ito ni Kuya Kim ng mga alaga niya, mga pet, titingnan natin yan para makita din yung mga kapuso. Thank you, Kuya Kim, sa'yo na to. Dala mo na pa uwi. Let's go! Thank you, Susan. Maraming Thank salamat. you. Maraming salamat sa pera paraan. Thank you very much. Thank you. Okay. Sa ngayon, patuloy daw na pinapaikot ni Dale ang kanyang kita sa negosyo, kaya wala pa siyang masyadong naipundar mula rito. Dati kasi pag kumita si TerraBucks, one day millionaire ako eh. Lahat ng income parang sinelebrate namin agad. Dapat pala, kung ano yung income mo, ipaikot mo lang ulit sa business, palakihin ng palakihin. Kasi habang lumalaki yung business, lumalaki din yung income. Pero ang mahalaga, marami na siyang oras sa kanyang pamilya at natutulungan pa sa ibang bagay. Kasama rin sa mga tinutulungan niya ang kanyang staff kagaya ni Ravi na 1 taon nang nagtatrabaho sa negosyo ni Dale. Sa kabila ng kanyang kapansanan ay patuloy na umuusbong katulad ng kanilang mga halaman. Hilig ko kasi din yung paggawa ng terrarium. Malaki yung naging tulong sa akin nito para kumita ako, matustusan ko yung pangangailangan ng mga pamilya ko. Sa ngayon, kinukumpleto lang daw ni Dale ang ilang papeles para makapagpatayo na siya ng physical store. Dapat ang business na pasukin mo is yung hilig mo talaga. Tapos continuous learning. Dapat magkaroon tayo ng tiwala sa sarili natin. Tingin lang tayo sa goal natin. Parang pagtatanim ng halaman ang pagnenegosyo. Kailangan ninyong alagaan, diligan at paarawan para yumabong base sa gusto at inaasam ninyo.